Ano po yung aasahan natin? Paano po yung magiging procedure nito? To be specific, may 303 na nag-apply, pero yung iba kasi kunyari hindi kumpleto, hindi naman biktima o kaya et cetera. Kaya meron tatlong grupo 'yan. Una, Mm. yung klarong tanggap. Kasi, ayon sa parameters, nag-submit ng ID, nag-submit ng proof of kinship o pruweba na magkamag-anak sila, birth certificate 'yan, tsaka marriage certificate. Nag-submit ng, lahat ng kailangan kung sakasakaling meron pang additional attachments. At klaro na yung pagpatay sa kaanak nila ay sa pagitan ng, November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So, dalawa 'yan, merong klarong tanggap, merong hindi tanggap, pero meron ding tinatawag na Group C. So, Group A, B, at C. Yung C, yung mga parang puwede naman sana, kaya lang yung ID na binigay niya ay Quezon City Citizen ID. Hindi Hmm. kasi yun isa sa mga nakalista or hindi specifically, although sabi naman local government IDs. Itong tatlong grupong ito isa-submit sa judges. Yung judges, okey na sila sa A and B, tanggap, hindi tanggap, kasi klaro yun. Pero yung C pagpapasyahan nila. Yung Hmm. C na yun yung unang na-submit actually, yun yung last week. Doon panimulang in-explain na ng VPRS na ganito yung style namin, sasubmitan namin muna yung C, bagaman 10 lang yung, isa-submit namin sa pauna, ngayong bukas ang deadline naman nung groups A at B. So, parang by batch Mm. at isa-submit nila according to parang category. Pero definitely by the end of this week, mukhang tapos na silang mag-transmit ng application ng mga biktima. Pagkatapos niyan, sasabihin na nila kung sinong mga biktima ang kikilalanin na victims of the case I see. So, at maaaring mag-participate.